Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here! So for today, let's do a sit-down vlog, a haul on the things that I bought in Japan, shopping natin from last year. Nakita ko sa comment section, marami nang hingi ng haul pero hindi ko kayo nabigyan. So ngayon, let's do my Donkey 7-Eleven Japan Recos and yung some of the things that I bought from the department store and sa may airport na last minute natin. So ayan! Enjoy the video! So ayan guys, let's start on the things that I got from 7-Eleven. Ito, reco ko to. And I know that people who watch other vloggers, kilala na nila kung ano to. Ito, inuwi ko to. Kasi if you didn't know pa, most of the time guys, ang binibili ko sa mga lipad ko sa ibang country, ang souvenir ko for myself is more on drinks. Para yung way ko yun, para hindi ako masipanks. So yun, iniinom ko sila para feel ko pa rin nasa Japan ako, nung napunta tayo ng Thailand and all. So ayan, this one is, hindi ko siya mabasa guys, pero para siyang Yakult na nasa box. So ayan, get nyo to. I got this in 7-Eleven and other convenience meron siya. So, next naman, here are the things that I got. Marami akong binili from Don Quijote pero naipamigay na natin sila. So, ito yung mga things na naiwan sa akin. So, ayan. Yung iba dito, hindi natin alam pangalan. Ilalagay na lang natin dito sa gilid. So, ayan. Let's start with ito. Hanapin natin sa Shopee. Diyan lang kayo. Alam ko, in-order ko to sa Shopee eh. Kasi nasipangs ako dito. Pero sabi nila, nagpa-poll kasi ako, nagpa-questionnaire ako sa IG. Na saan ba nabibili to para may stocks ako dito sa bahay. So, ang sabi nila, meron daw nito sa mga Japanese stores at sa Shopee. Ayan. This is Japan Umaibo Sticks in cheese flavor. May mga flavor pa to na corn, mga takoyaki. Pero ito talaga ang favorite ko. So, guys, technically, this is a bag of 30 sticks at ang loob nito ay parang lumpia. Alam mo yung lumpia, yung magtigpipiso dito sa Pilipinas. So, dahil hindi nyo alam ang itsura, tutulungan ko na kayong ma-imagine. So, kakain tayo isa. May scissors tayo dito. So, ayan guys. Sobrang sarap iuwi nito at ang mura lang niya. Parang, siguro nasa 100 o 200 pesos lang to. Pag binenta na siya sa Pilipinas, parang 300 to 400 na. Syempre, no, shipping pa and all. Pero guys, ayun lang talaga yung tsura niya. Parang siya yung lumpiang Shanghai na nabibili natin ng mga bata pa tayo. Pero sobrang sarap niya. Bulky lang niya sa maleta. Ako pinilit ko lang bumili ng 2 pack nito for pasalubong and for me. Ayan. ASMR time pa tayo. So yun. Ito, favorite ko yan. Inom muna tayo. Next naman on the food. Kasi marami kami binili na chocolate. If you know yung bourbon na blue, lagyan din tayo ng picture dito kung natikman na ating editor din yan. Yun, ang dami namin inuwi nun, parang nasa 40-50 boxes. Intense yun ah. Yun, 5 ganun binili namin. Binigay na mostly sa family, sa office mates, sa friends. And si Jello, syempre, as a chocolate man siya, naubo. So, ito ang nakuha ko para sa akin. So, I got, syempre, kapag nasa Japan tayo, you get Kit Kat. So, I got the original. This is for Jello. And me naman, syempre, I'm a matcha lover. So, matcha sa atin. So, ayan. Now, pwede ko na siyang kainan dahil napakita ko na sa inyo. Sobrang mura din ng Kit Kat sa Japan. May recommend ko sa inyo, go to yung mga nasa kalsada na pharmacy, mga naka-display to sa labas. Usually, mga 219 yen sa Don Quijote kasi yung iba 219, yung iba 299. Ayun. So, pili na lang kayo kung saan kayo makadaan. Pero pag may nakita na kayo mura, buy nyo na agad. So, ayun. Next naman, here are my donkey finds. So, ito guys, for everyday use, ginagamit ko, lagi ko itong ginagamit. This is a styling stick. Pag binasa mo siya, matomage, hindi ko alam kung anong tama doon. Sa iba-iba kasi rinig ko sa vlog. So, ayan, I have here in pink, I have here din in blue. Di ko lang alam kung anong difference. Wait, let's see, may English naman. This is the regular, ito naman stronghold siya. Ayan, lagi ko itong ginagamit guys, especially if I want na very clean look lang tayo. Pero minsan, as a oily girl talaga, pag ginamit ko na siya the whole day, medyo oily ang transfer sa mukha natin. Pero kapag gusto nyo talaga na very clean, wala yung mga tutsyang like now, ayan, ganyan. Medyo clean tayo ngayon kasi gumamit tayo nito. Styling stick siya. So yan, get nyo to, mura lang rin yata to. Parang nasakita nyo yan sa donkey natin, baka mga nasa 200-ish pesos lang to. Pero yung akin, I bought it from last year up until now, may laman pa siya. So, ayan, stocks ko lang yun for this year. Okay. Next naman ito, I have here Roto Eye Drops. Ayan.
Ito, Lisi ito. Ito yung mas mahal na variant. Ito parang nasa 200 pesos lang yata to. 150 to 200 pesos. Ito kasi, ay, in yen yata. Hindi ko na alam. Pero mura lang to. Parang nasa 200 yen lang yata to. 250 yen. Tapos ito nasa 399 yen. Mga ganon. Divide na 0.40. Ito guys, lagi ko tong ginagamit. Eye drops to. Nakikita nyo rin to sa mga artista, sa mga vloggers. The hype is real kasi ginagamit ko siya kapag tired yung eyes ko or pag namumula yung mata ko, talagang napapa-freshen up niya yung mata. So, pag pinatak niyo siya, medyo iba-iba color niyan. Meron to in blue. Blue yung mahapdi talaga. Very mentally. You have also yellow. Ito, pink ang favorite ko. Well, as a pink girl. Pero yon ito, I have naman ito. Never ko ito na-try, pero same din naman siya. Mas mura lang to. So, yun. Get kayo nito if you want yung mga eye drops. Meron din ito para sa contacts, para fresh yung mata nyo. Syempre, after a long day of looking at the computer or looking at your cell phones, patak lang kayo para fresh ang ating mga mata. So, ayan. Next naman ito, guys. Ako talaga, masasabi ko na hindi ako mabubuhay nang wala akong lip balm. As in, I use it in the morning, I use it bago matulog, and in the middle of the day before ako mag-lipstick, I make sure na meron akong lip balm. So ito, I got naman a medicated lipstick, quick relief for dry, chapped, cracked lips, in menthol latum. I see this in Don Quijote. I bought this from Don Quijote, pero I see this sa mga pharmacy also. Ito yung pinakamura. Parang ang presyo nito guys, nasa 88 pesos lang ba? Or 88 yen, ganun lang. Less than 100 lang to. Get nyo to, hoard nyo to kasi yan. Sobrang sarap niya sa bibig. Bibig yan, sa labi. Talaga, na, yung cracked lips nyo, especially when it's winter, sobrang helpful nito. Ako, ito, i-rave ko talaga to. Get nyo to. Okay, next naman, what I get from Japan. Ewan ko ba, nung simula nag-Japan ako, na-addict ako maglagay, at especially nung natuto ako maglagay nung nag-photoshoot kami last year, is ang mga eyelash. Totoo pala, maganda ang mga eyelash ng Japan, pero medyo on the pricier side siya. Parang ito, isang ganito, parang 500 pesos ata to. 300 to 500 pesos siya. Kasi guys, kapag sa Taiwan kayo bumili, yung isang box na isang banig na ganon, 10 pairs yata yun, 100 pesos lang. Pero ako, parang mas magaganda yung hair na ginagamit dito sa Japan. Tsaka mas makakapal siya. So ako, ito, ginaget ko yan. There are lots of eyelash din doon. Mamili na lang kayo. Maruroot ko naman anything doon dahil Japan is good products naman talaga. So yan, get na eyelash. Minsan, kumukuha rin ako sa Daiso kasi ang Daiso parang 88 pesos lang yon. So yun. Pwede na rin yun para sa mga one-time use. Okay, next. Ito naman guys. I got this because of TikTok. Nakita ko siya na trending. Kasi kapag sa gabi, kapag naliligo ako, to be ready on the next day shopping, nagpupunta ako sa TikTok and check skincare recos in Japan, what to buy in Japan, what to buy at Don Quijote. So I got naman ito. This is Roto toner, vitamin C. So yan. Before, gumagamit ako ng vitamin C pero parang nabablock niya yung parang may nagamit ako, hindi ako hiyang. Pero ito, I've been using it for a week already. Ayan, may bawas-bawas na. And may ayan, ang pangalan niya pala is CC Melano Brightening Lotion. Toner serum yata siya guys. Nakakapag-brighten siya ng face. Ayan, meron akong dito, dark spots. Parang na-help niya naman na pag-brighten ng ating face. So ayan, I'll update you kung effective siya kapag medyo nakalahati na natin to. Okay. Last naman ito, very helpful find. Nakikita ko na ito lagi sa mga vloggers, guys. And on, yun, sa mga nag-haul ng Japan. And ngayon lang ako bumili. Kasi may nakibili rin sa akin. So sabi ko, sali ako. So this is Roihi Chubuko. This is like a salon pass. Pero bilog-bilog siya, guys. So ayan. And nung unang night pa lang, pagka-uwi namin galing Japan to Philippines, pinagamit ko na to kay Jello. At sabi niya, parang nahigop daw talaga yung mga sakit-sakit na likod niya. So the next day, tinry ko rin siya, nalagay ko rin siya sa lower back ko and dito sa shoulders ko. And ang sarap niya sa pakiramdam. Tapos hindi pa siya kasing smell ng salon pass. Hindi siya very tita na amoy. So, good to sa akin. Tapos, isang pack na to, 78 na patches yung meron. So, ayan. Magpupunta ako ng Japan, for sure, mag-hoard ako nito as a tita. So, yan. That's all for our Don Quijote finds. 7-Eleven find. Itong drink lang na to.
ano pa nga ba? If may mga na-miss ako, I'll be placing it naman on TikTok or on IG story. So, ayan, don't forget to follow me on TikTok at Yabot, on TikTok at ano ba? Don't forget to follow me on Instagram at Yabot Joyce and on TikTok at JY. So, ayan, let's go and move on to the other things that I bought from the department store sa vlog natin to sa Osaka. So, I got naman, guys, ito pala, this year, guys, ang sabi namin ni Jello, parang let's invest on things na quality talaga. Ano mo yun? Parang kahit konti lang yung gamit mo, pero quality yung things na meron ka. Yun ang focus namin for this year. And then, we look for ano kayang mako-collect namin. So, ako talaga, I usually get perfumes in duty free kasi una, tax free yon. Pangalawa, alam mo yun, parang may scent ka na maaalala. Kasi sabi nila, di ba, parang perfume is like memories. Parang nagre-relieve siya ng memories. So yun, I'm getting perfumes every time I go out of the country. Parang yun na yung pasalubok ko sa sarili ko at maalala, dito ko nga pala binili ito. So for this travel naman, I got 3 perfumes. So, 1 is regalo ni Jello, 1 is regalo ng funds namin sa bahay, sa pamilya. May ganun na kasi kami. So, kung hindi tatanong, we're married ni Jello. So, he has his own money, meron ako, at meron ng pamilya namin. So, yun ang mga bumili ng pabango natin. Isa si Jello, isa ako, at isa yung pamilya namin. So, ito. Hindi ko alam kung sino nagbayad. So, 1, I got from Jo Malone. Ayan. Alam naman na ng lahat to. This is the very basic, a scent, pero it's a must buy kasi ang bango niya talaga, guys. So, I got from Jo Malone. Let's unbox. Ayan. And I'm very happy with the SA who helped me getting this. Kasi, ang syaga niya talaga. Kasi may sipon ako nung nag-check ako ng perfume and alam mo, may sipon na may ubo pa. So, sabi ko, shucks, ano ba talagang, hindi ko na alam kung ano naamoy ko. Tapos, you have then options on kung paano niyo siya gustong i-package. Kung yung bottle lang itself, kung naka-bag ba siya na paper bag lang, naka-box, or string bag. So, binigyan niya ako ng box and ng paper bag. So, I got here the English Pear and Freesia cologne. Yan, sabi nila, diba, Jo Malone is cologne, pero pagka na-smell mo naman sa person, nagtatagal siya talaga the whole day. So, I got 100 ml. Tama ba? 100 ml. Kinuha natin. Yan, it's 100 ml. Jo Malone English Pear and Freesia. So, ang smell nito, guys, ayan. Very, lang siya. Very girly, very fresh. Yan, ang hilig ko kasi sa perfume, guys. Dati medyo vanilla ako. Pero ngayon, parang gusto ko yung pag naamoy ka, parang kalalabas mo lang sa bath. Alam mo yon, parang kakaligo mo lang, yung fresh ka lang in the morning. Buong araw, parang pagdadaan ka, ang bango. So, ganun ang smell niya. English Pear. Hindi ko alam kung anong base niya eh. Pero, yun. From what I smell, very fresh lang siya. Parang kakalabas mo lang sa banyo at kakaligo mo lang ang smell niya. Gagamitin ko to on everyday. Pag nasa office ka lang, or if magmo-mall ka, or magpapa-pamper time ka, ito ang susuotin ko. Okay? So, ayan. I got Jo Malone here. Next naman, we got a perfume from Chanel. Ayan, we got perfume from Chanel. Itong perfume na to, nagamit ko na yung mist nito. Akala ko, yung meron ako is perfume na. Mist pala yun sa hair, pero ginamit ko siya sa katawan ko. Wala man nangyari. So, yun. I got here Chanel Chan. So, I got this because ito ang scent ko nung nagde-date pa lang kami ni Jello. So, sabi ko, I need to get one. In 100 ml. Ayun pala, guys, diba? Parang you have 30 ml, 50 ml, and 100 ml of perfumes. Us, gusto namin lagi yung 100 ml kasi nga, para stock na naman namin siya. Kasi part na siya ng collection namin at home. So, get yung bigger one. And feeling ko mas makakamura ka doon in the long run. Kasi, kung magbilang kami ni Jello, parang per ml, magkano siya, ganun. Even with laundry detergents, ganun kami. We have here the very beautiful Chanel Chance, diba? It's very me, masabi ko. Ayan, very sophisticated ng amoy nito. Ayan. Saan ba? Alam mo yun, para kang sobrang social. Wow. Sobrang social na babae na ready ka nang mag-date at ready ka na sa mature role. Kasi alam mo yun, di ba? When you buy Chanel, like when you buy Chanel number 5, parang
sobrang distinct tong amoy niya and sobrang tapang. Alam mo yung parang naamoy mo na siya sa nanay mo na buong araw na siyang smell na gano'n. Pero ito, Chanel Chance is parang nasa dating stage ka lang. Wow. Or like you're a sophisticated, strong, independent woman. Ganon ang smell niya for me. Tapos look at the packaging naman. How chic, diba? I love it. So yun ang smell nito. More on, parang siyang florally. Pero hindi siya masakit sa ilong na bulaklak, sampagita bulaklak. Para siyang, yun nga, sophisticated. Sorry hindi tayo masyado marunong mag-explain, pero ganun. Para kang sophisticated lady na ready ka sa kahit ano. Wow. Tapos guys, this retails at 8,000. Ganun nag-range yung mga pabango na kinuha ko. 8,000 siya guys. I know it's kind of pricey, pero guys, matagal mo namang magagamit to. And alam mo yun, ito naman yung mga pabango na you get also the perfume. Kasi ito yung mga pabango na paglalast talaga for the whole day. Tapos, guys, kapag pala namimili kayo ng pabango, try nyo muna, di ba may mga tester yan. Test nyo muna sa body nyo. Tapos, ikot-ikot muna kayo up until maamoy nyo na, ganda pala yung body chemistry ng May ganun pa kasi, kung paano naglalas or nagsismell yung perfume. Kasi, hindi lahat mabango kay ganito, mabango rin sa'yo. Kasi, iba-iba kayo ng body chemistry. So, try nyo siya. Or like, for example, kung mahaba naman ng biyahe nyo, if ever, try nyo, tapos, balikan nyo, ganon. Or like, pagka gusto nyo, bilhin nyo. Ano bang payo yan? Pag gusto nyo, bilhin nyo na agad. Yun. So, and last, for my last perfume, dapat, wala siya talaga sa hindi siya dapat yung nasa list ko na bibilhin. Pero nung namimili si Jello ng perfume niya, ayun, nabudol ako. Kasi nag-ikot-ikot ako. I was supposed to get Miss Dior. Kasi yun din mga nakita ko nasa collection ng iba. Pero yun, nung naamoy ko to, sabi ko, ito ang para sa akin. So, I got from Christian Dior, J'adore. Ayan. Bukod sa ang ganda-ganda ng bottle nito, guys, sobrang bango niya talaga. Sobrang sophisticated. Isa rin to sa mga pabango na parang, alam mo yan, yung pabango na walang makakapigil sa akin. Makakapigil mamili. Ayan, tignan nyo. Ganda ng bottle niya, diba? Parang the usual kasi I see from J'adore is yung gold siya, parang yung transparent siya. Pero ito, I asked the SA and thumbs up talaga naman sa mga SA ng mga ganitong stores. Talagang there's a line because kapag turn mo na talaga, lahat ng kailangan mo or like yung pagka VIP treatment talaga, mafe-feel mo kasi you get your own space, your own vanity, tapos papasmell nila, i-explain nila yung gusto nyong kunin. So, ayun. Ang smell nito, hindi ako marunong mag-explain na smell. Pero kasi ako guys, ako yung tao na mahilig talaga ako sa mabango. Shucks, na iwan ko, meron ako dito, mahilig ako sa mabango. Wala dito sa haul ko, Donkey Haul, yung mga fabric sprays. Ayan, meron din ako yan. Isisend ko na lang or lilink ko na lang sa aking IG. So, ayun. Ang smell nito, guys, parang siyang florally, powdery na parang madam na madam. Tingnan mo naman, from the packaging mo. Parang kang madam na ready ka nang makipag board meeting. Ganun ko siya gagamitin. Parang kunyari may malakasan kaming awards night or glam night. Ito ang susuotin ko for events. Alam mo yun, parang siyang powdery lotiony yung smell. Spray nga natin. Kaso sayang eh. Ngayon pa lang naman amoy na amoy ko na siya. Ganon. So yun, siguro explain ko na lang kung anong event ko siya gagamitin. So kung may awards night, may matindi tayo na events na a-attendan at from malayo pa lang ay amoy na amoy ka na. Ito ang gagamitin ko, J'adore from Dior. That's the last for our perfume. So ayan, excited na ako kasi parang pa 2 weeks na kaming nakauwi, hindi ko pa sila nagagamit kasi hindi ko pa sila nakuhaul sa inyo. So, ayan, ready to use na. So, next naman, I got also, ito guys, sabi ko last year, hindi na ako mamimili ng, hindi na ako mamimili ng jewelry when I go out. Pero kasi guys, Japan talaga na jewelry. You see them kung saan-saan kasi,
alam mo yun, ang culture kasi ng Japan, guys, ganito. If may mga nagtataka, bakit ang daming vintage stores, bakit ang daming second-hand stores sa Japan na parang hindi pa siya gamit? Cause, guys, mostly hindi pa talaga siya gamit. Kasi ang culture in Japan, from what I heard, from what I researched also, and sa mga stories ng kakilala, very generous manligaw ang mga Hapon. So, yun, para sa mga iba na hindi naman na-pursue ang pagliligawan, yung mga gifts na nakuha nila from them, ayun, kung hindi naman nila gagamitin, well, diba sayang yung value, binibenta na lang nila dun sa mga stores na nagbebenta at bumibili ng mga luxury items. So, ayun na nga, sa chika ko, nakapasok kami, wala naman doon sa plano, at sabi ko hindi ako bibili ng alahas kasi last year, bumili ako ng pair ng engagement ring ko, earrings and necklace. Yung necklace kasi, dainty lang lagi sinusuot ko. Pagtanggal ko ng jacket ko, naputol siya. So now, hindi ko alam. Please comment down below sa may mga alahero dyan. Kung saan ko pwedeng ipakabit yung necklace ko. Dalawa na yung naputol ko. Tapos, yung earrings ko naman, ayan, dahil yung buhok ko sumasabit, nalaglag siya. Alam mo yun, pakaw na lang yun na iwan. So, isa na lang. Sayang yun, stud diamond din yun. Nawala siya. So, sabi ko, wala. Ayoko na kasi sayang yung pera. Pero, nung nakita ko to guys, nag-hello siya sa akin, bukod sa ang ganda ng price point niya. Ayan, I got here a stud earrings, diamond earrings. Yan. Dati guys, alam mo yun, parang ako kasi, gumagamit na lang ako ngayon yung mga fancy jewelry na lang kasi nga nakakawala ako. Pero, nung nakita ko siya, syempre kailangan natin ng alam mo yun, timeless heirloom. Wow. Alam mo yun, para forever na siyang ganyan, may value siya. So, ayan, bumili tayo ng earrings. I got this from Excel. Bags talaga, tinitingnan ko doon, pero yun. Nakita niyo naman guys, sa dami ng vlogs natin na nagtingin-tingin tayo ng bags. Di ko alam kung, kasi dumating ako sa Japan, wala talaga ako. Sabi ko lang, bibili ako ng ganito, bibili ako ng bag, pag may nakita ko, pero wala talaga kuminaw. Ako lang ba or kayo rin guys, yung kapag nasa shoppingan kayo, may isang item talaga sa store na biglang, alam mo yun, nagsashine talaga siya na tinatawag ganyan na bilhin mo ako. O, di ko alam, mga shopaholic siguro nakaka-relate. Di ko alam, pero may ganun talaga ako. If I can share also, yung unang bukas ng Forever 21 sa akin, guys, parang way back. Unang Forever 21 yata sa North EDSA yun. Guys, kinang yung mata ko. Kasi nga, di ba, the usual, parang nagpo-Forever 21 ako sa Hong Kong pa. Nung nandito na siya sa Pinas, amaze ako. Tapos kumikinang lahat. Tapos, ewan ko, ilaw lang rin ba? Embarrassing moment ko guys, meron akong tao na parang may isang kumikinang nagamit sa akin. Tapos akala ko siya yung kasama ko. So, nirarub ko siya sa paa. Alam mo yun, nirarub ko na parang, uwi, gusto ko yun. Tapos pagtingin ko, hindi ko pala siya kakilala. Siya talaga yun. Pero siya naman, lady siya na sobrang social pa nung itsura niya na parang siya, sige, rub mo lang ako hanggang matapos yung fascination mo. So, yun. Yun lang, sabi ko chika, no? So, next guys. Ito na, pinasama lang ni Jelzone sa haul. So, syempre, kung nag-shopping ako, magsha-shopping din po siya. Siya, isa lang talaga ang goal niya. Is to get a new watch naman. Another Rolex naman si Sir Jello. Yun ang binili niya. So, he got here a, ano ba to? Ayan. He got an Explorer 2 na watch, na Rolex. Ayan. Ayan po. Well, sinuport ko naman siya dito kasi nga ang ganda nga naman. No? Pinakita niya sa akin sa pictures pa lang na ito gusto ko to. Kasi si Jello guys, pag may gusto talaga siya, gusto niya talaga yon at binibili niya yon kasi alam niya gagamitin niya yun for a long time. Tapos, alam mo, it's not about the material things guys. It's about how you were able to get that thing. Parang, lagi kasi kaming may goal. Tapos, kunyari, pag nakuha na namin siya, ano ulit yung next goal at ano yung mga pagdadaanan namin or ano yung ways namin for us to get yung goal namin. Yun talaga yung tinitreasure doon. Tapos, yun. So, for 2023, ito po ang bakas ng lahat ng hirap ni Jello sa meetings niya. Mga long nights niya. So, he got himself a Rolex. This is Explorer 2. At nung nakita ko naman, ang ganda-ganda niya naman talaga. Nasa Fukuoka pa lang kami, akala niya, wala na siyang mabibiling ganito kasi nga, parang isang store lang ang meron doon. Tapos when we went to Osaka, guys, ayun, may mga stores na, nag-vary na lang siya
sa year, kung anong year yung watch. Tapos, yun. So, ayan, this is Rolex. Tapos, dahil may bago po siyang Rolex, yung kanyang pong lumang Rolex, hindi man luma, yung kanyang isang Rolex ay naipamana po sa akin. So, maraming salamat. Nagka-Rolex po tayo na wala sa oras. So, yun. So, ito na yung last nating i-haul, guys. Isa talaga to sa plan na bilhin ko, na parang non-negotiable talaga. Nakita niyo naman, ipinila natin ito sa Hermes, pero sa Hermes store, sa may Osaka, wala siya. Out of stock siya. Pero guys, pagka, alam mo yun, pagka sinabi pa lang para sa'yo, naniniwala na ako sa kasabihan na yun. So, I got myself an Hermes. Yan, Hermes na po tayo. So, I got myself, hindi ito bag, kasi nga walang kuminang na bag sa mata ko. Pero may next goal na ako for this year. I'm looking forward to getting a Chanel. Pero ngayon, kumuha tayo ng Hermes. Ay, ayan, ang kinuha natin from Hermes is a sandal. Ayun, ang saya ko. Shucks, ang saya-saya ko. Yan, box na natin siya. Dinidighay-dighay pa ako. So, ayan. I got myself an, Oran. Guys, gustong gusto ko talaga. Gustong gusto ko talaga to. Matagal na. Last year ko pa siya gustong bilhin. Pero kasi, gusto ko siyang bilhin, pero nakikita ko lang siya, the usual, sa mga reseller. So, sabi ko, hindi. Gusto kong bilhin to ng sarili ko sa store. So, ayan. Tapos, ang story pa nito, guys, kung nakita nyo yung vlog natin pauwi na Pilipinas, diba? Nag-repack kami ng aming bagahe kasi nga, as a kulit, hindi po tayo nakapag-uwi. So, naglipat-lipat tayo. So, yung time ko talaga to roam around the airport is, wala tayo nakabili. Di tayo nakabili ng Royce kasi nga, walang time, magbo-board na kami. Tapos si Jello, asa napakabait na asawa. Well, nagtatry akong bumili ng mga pasalubong. He went na pala to Hermes and then he talked to an SA na nakakapag-English. Diba? Not the usual, no? Parang, if may gusto ka sa Hermes, hindi lagi nabibigay sa'yo. Pero sabi niya, my wife is coming, give us what she needs in 5 minutes. And thank you so much sa SA. Nandun naman siya sa video natin na bigyan niya ako ng white na Oran. Saya-saya ko. So, unbox natin pareho. So, ayan. Yung saya ko. Nakita niyo naman yung talon ko, guys, diba? Nung nagano tayo, nakapagsukat tayo nito. So, yun, sa mga gusto kong bigay, ay, sure. I'm a size 7. Ayan, size 7. 37 nito. And, nung nakita ko talaga siya at nasuot ko siya, sabi ko, I'll be getting this in different colors. So, I'll get this in brown or yung gold nila. And I'll be getting it in black and pink. So, ayan, abangan kung kailan na next nating pagbili ng ating Oran at ang ating bag. So, yun ang mga goals. So, yun guys, this is not to brag or to whatever. This is to inspire people na if you want anything, do the things para mabili mo. Alam mo yun? Kasi, parang itong Oran na to, isa to sa mga makakapag-remind sa akin na I really worked hard last 2023 kasabay nung trip namin sa Japan. Alam mo yun, yung memories ng 2023 na thank you Lord kasi aside from ito, nabuo natin ang ating Airbnb, nakapagtapos tayo ng kasal, nakapaggawa tayo ng bagong negosyo through POV Lens, na-survive natin ang ating corporate job. So, siguro naman, deserve natin ang bumili sa Hermes ng, alam mo yun, yung magpapasok ka lang sa store, tapos itatanong mo, meron ba nito? Tapos sasabihin mo, okay, I'll get it. Alam mo yun, lakas baka movie, pero yun. This is to inspire everyone kapag gusto mo, kaya mo yan, girl, kaya mo yan, and do the things that will make you happy. Kasi, ito, makikita mo to at magagamit mo to ng ilang years at sasabihin mo, ito nga pala yung winner card ko ng 2023. So, ayan. So, yun lang guys. Hope you like our haul. 30 minutes na to. So, bahala na. Ang saya-saya ko. Tapos, syempre, alam mo yun, parang bibili ka ng something pricey. Tapos, itatapak mo sa sahig. Lalagyan natin to ng may cover yan eh. I'll search pa. So, yun guys. Thank you so much for watching our haul. Let me know kung ano dito yung nabudol kayo at anong bibili nyo when you go to Japan.
So, ayun, parang ako gusto kong bumalik ng Japan anytime this year. Abangan. Tingnan natin kung kailan tayo babalik. Pero for sure, kahit ako lang mag-isa, I'll do a quick Japan visit again. So, yun. Thank you so much for watching and hope you like our sit-down vlogs. If you like this, please give it a thumbs up. And don't forget to follow, share, and subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Gabot Joyce Ano on Instagram and Chi JY on TikTok. So yan, sana natuwa kayo as much as I did. Magagamit ko na sila. Yan lang. After this, we'll be doing vlogs naman about our wedding. So comment down below kung anong gusto niyong malaman. Bye!